Sa ako ang ma-remember, akong anak magyud ang nag-ano ani diri 2017 pa. Yung sinasabi na project ito ni BBM, ewan ko kung paano nangyari yon. Grabe to. Magkahiyaan na ang magkahiyaan dito. Impactang Chucky Claire. Paano na po ho ito? Mismong beneficiaryo na po ng Peoplesville, Kalinan, Davao City Subdivision ang nagsalita na ho kung kanino ba talaga proyekto ho ito. Kasi nga itong si Chucky Claire, talagang pinanindigan nila na pinagplanuhan at proyekto umano ng Marcos admin itong napakagandang Peoplesville. Ito ay vertical housing na ginaya po dyan sa housing sa Maynila kay Yorme Isko. Noong nag-opening na po, ay natanong po si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dyan. At sabi nga ho ni Vice President Inday Sara, no comment ako dyan, basta ang pagkakaalam ko ay proyekto po namin yan. Aray ko! Kaya doon, tuloy-tuloy na po ang paninindigan na kasinungalingan ni Chucky Claire Castro na yan daw ay proyekto talaga ng bangag admin. At tinawag pa nga ho nilang credit grabber si Vice President Inday Sara Duterte, mga siraulo, no? Eh alam naman po natin kung sino yung credit grabber. Ay walang iba si Bangag, pupunta na lang cutting the ribbon. Paano kayo makapagplano ng napakagandang proyekto para sa Davao City? Kalaban nga ho ninyo ang Davao eh. Kalaban nga ho ninyo mga Duterte, bibigyan pa ninyo ng proyekto ang Davao City, los-los ninyo. Ayan, pag-usapan po natin ang katotohanan tungkol po sa Peoplesville, Kalinan, Davao City. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. O ito, maulan po ngayon kaya magpaulan tayo ng banat. Paano ba nag-umpisa ho ito? Nag-cutting the ribbon kasi si Bangag. Pumunta sa Peoplesville. Ayan na, oh. Panoorin natin. Ang ganda rin kasi ng basta ayan po, People's Green. Thank you. Thank you. Last. Makainit ng pagsalubong. Pakaway-kaway siya. Hello. Ma'am, ulo. Ayun. Okay. Tangina na, feel talaga ni Bungit, proyekto niya, lo nyo. Yung mga pagkakataong ito yata, ito yung mga panahon din na nasigawan si BBM na yawa. Ang mga yawa, lumipad na. Na pinatawag ng DepEd yung mga magulang ng estudyante. Ito po yun ha, ito yung Peoplesville, ito po yung vertical housing. Napakagandang proyekto. Pero ang usapin po nito, kanino ba talaga proyekto ho ito?
No? Kasi patuloy po talagang pinanindigan ng Bangag admin na proyekto daw talaga nila. Nung natanong po si Vice President Inday Sara, I think galing po dito si Inday Sara sa sa Netherlands ba 'yon? Oh, ito po. People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, di ba? So, ayoko mag-comment sa kanyang pagsisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Okay, no? Simple lang naman ang sagot ni Vice President Inday Sara sa katanungan dyan sa People's Bill, no? No comment ako dyan, mas maganda tanungin nyo mismo yung mga tao, yung mga beneficiaryo sa housing na yan. Kasi alam ni Inday Sara, proyekto talaga ni Inday Sara nung mayor pa siya. Anak ng kagwang, nasaktan ang impact ng Claire Castro. Naglabas ng mga registration kung ano mga kaik-ikan. Nagmisto lang tanga siya dyan eh. Tama naman si Inday Sara, oh. Eh di, tanungin nyo na lang yung mga beneficiaryo dyan sa housing na yan. Dyan sa napakagandang condo style eh. No? Condo talaga, vertical housing. Kasi ako nga, hindi ako naniniwala na ang gobyernong nakatabingi ang panga ay makapag-isip ng ganitong proyekto, ganitong kagandang proyekto. Wala silang isip eh. Ano bang iniisip ng gobyernong Marcos? Eh di pabagsakin ang mga Duterte. Kailanman wala silang iniisip para sa kapakanan ng maraming Filipino. Yan ang totoo dyan. Kaya naman, itong si Chucky Claire, biglang nasaktan at bumanat sa mga pahayag ni Vice President Inday Sara na di naman sinabi ni Inday Sara na akin talaga yan, kami yan, nag-umpisa. Wala naman. Basta sabi ni Inday Sara na ang pagkakalam ko, proyekto namin yan. Kaya tanungin nyo na lang yung mga tao mismo, yung mga yung beneficiary ng naturang proyekto. Kaya hindi nakapag-timpi si Claire Castro kasi siyempre, tangina, proyekto nila, makikredit sa mga Duterte daw. Tangina men, wala kayong proyekto. Ngayon, nagpakita ng mga si Claire Castro, mga registration. Ito yung banat ng impact ng Claire. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tanga mo! Sabi mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ng Marcos Jr. Lo mo! Wala nga pundo ang Davao City sa bawat distrito kasi ang mga congressman dyan ay solid Duterte. Paano nagka-pundo, binigyan ninyo ng pundo yung Davao? Tanga! Iniwan nyo na nga, pati flood control walang pundo, kinain na nga ni Bangag at Tambaloslos eh. Tingnan mo ikaw Claire Castro, pilit mo binubulag ang taong bayan. Abogada ka pa naman, nagbistula kang abogaga.
So hindi mo maloloko ang mga Dabawinyo. Kasi ang Dabaw, mga taga Davao, sila nandoon eh. Ikaw nasa Palacio de Polvoron ka. Sabi pinagplanuhan, tama ka nga, pinagplanuhan yung proyekto, pero hindi si Bangag ang nagplano. Tangino men, nakakahiya. At naglabas pa ng mga yung registration record ang hinayupak. Ito oh. Inang registering ng inang. Ayan oh. O paano yan, Claire Castro? Sabi mo, yung nilabas na registration record mo ay 2024 daw na approve. O bakit yung signage sa Peoplesville sa Davao City nakatayo na isang taon bago pa maupo si Bangag? Isa lang ang ibig sabihin yan. So yung proyekto ng Peoplesville talaga ay panahon ng Duterte admin. Tama si Inday Sara dito. Nung mayor si Inday Sara diyan sa Davao, meron na. Yung proyekto may signage na eh. Tapos pilit mo talagang inaangkin. Ang masaklap nito, makikita mo yung signage at saka yung mga street na yan sa Google Map. Galing talaga ng mga DDS, anak ng kagwang. Oh. Ito yan ha. Ayan. Pakita natin yung sa Google Map. Panoorin nyo po. 2021 pa lang, yung Peoplesville ay nasa Google Map na. Paano po nangyari yan, Chucky Claire? Patingnan mo yan, nakikita mo, 2021, ayan, Peoplesville. At tapos nakikita yung signage, 2021. 2021, bago naging presidente si Bangag, bago ng budol, paano nyo masabi niyan? Meron ng signage diyan sa Kalinan na Peoplesville, proyekto ng mga Duterte. Alangan naman, si Bangag hindi pa presidente, may proyekto na. Tanga talaga naman natin, no? So, sino yung nanloloko ngayon? Kayo, Bangag admin, Chucky Claire. Tsaka wala kayong proyekto talaga. Pilihan natin na konti. Oh. Paano kayo magka-proyekto? Yung mismong Google Map, hindi man pwedeng dayain yung Google Map dyan. Pag-registered mo yan, pag na-videohan ng satellite ng Google, pag nadaanan yan, wala na, automatic rehistro talaga o yan. So, ayan yung signage eh. Tapos, angkinin mo na proyekto namin yan, walang ambag ang mga Duterte, lo nyo. Kasi simpleng logic lang naman yan. Ako, kalabang kita, no? Mayor ka ng Davao. Magkalaban tayo, pinakulong yung tatay mo, pinadala ko sa dahig, pinakulong ko doon. Tapos gusto kong i-impeach kita. No? Gusto kong pabagsakin kita. Ang dami ko nang ginastos sa'yo, bilyon-bilyon. Pagkaupo pa lang, gusto ko nang banatan agad, ipa-impeach ka, matanggal ka sa pwesto. At ngayon nga, may impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Bibigyan pa kita ng napakagandang proyekto, no? Pinagmumura ako ng mga taga Davao doon, no? Sinabihan akong yawa. Bibigyan pa kita ng proyekto? Sus ko, Ginoo. Mga leader ng Davao, ng mga Duterte, galit na galit sa akin, bibigyan pa kita ng proyekto. Tangingot naman. Ayan. So wala talaga. Ito ay Duterte admin. Ang sabi ni Vice President Inday Sara, tanungin nyo na lang yung mga taga Davao, yung mismong mga taga ron, yung mga nakasaksi dyan. Kanino ba talaga proyekto? Kasi ako, panahon pa namin yan. Panahon ni Duterte, ni Tatay Digong. Ngayon po, trending rin po ito sa social media. Puta, nakakahiya nga eh. Yung balitang ito, 2020 to. So 2022 po, kaka-presidente lang ni Bangag, nagkaroon ng groundbreaking, mantakin mo, kakapangulo lang ni Bangag, merong ganyan agad proyekto, tanga na. Siyempre, wala pang budget si Bangag sa 2022.
Ang 2022 ay budget pa yan noong 2021, nung Duterte admin. Siyempre nilatag lahat ng mga proyekto. So itong housing na ito, bilang po ito sa Duterte admin. Oh, ito may balita, pakinggan po natin. Bisaya po itong balita ito. Pero, siyempre kaya po natin ipaliwanag sa inyo. Ita-translate ko lang po. Kasi ito, napatay tayo dyan! Trending rin po ito kasi nirepost ng mga DDEs. People's Village Housing Project. Tandaan nyo ha, ito binalita po mismo ito ng PTV Mindanao ba to noong 2022? Tangina, ito. Panoorin natin, pakinggan natin. Kapinupat kalibong ang mga Dabawenyo ang makabenepisyo human gisugda na og tukod ang People's Village Housing Project nga nahimutang sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Ang mga benepisyaryo giila sa LGU isip informal settlers, nagpuyo sa danger zones o gikan sa managlahing sektor sa Davao City. Si Julius Pacot sa report. Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing. Groundbreaking po yan. Nandyan si Inday Sara. Inday Sara ba yung nakapote? Sige. Tuloy lang muna natin. Project nga nahimutang sa Puro 10, Barangay Riverside, Calinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon SHFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa maong pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang forma sa maong housing project. Matag unit, adunay gidakon nga 36 square meters, nahimutang kini sa 14.2 hectares nga luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Ay tayo po'y magkatulong-tulong at mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Samtang sumala pa sa SHFC, dakong tabang sa 60,000 nga backlog sa mga informal settlers sa Davao City ang mga proyekto. Una na usab kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang Narinig nyo ha? Anong giduso? Tinutulak. Ibig sabihin, sabi na noong panahon daw ni former President Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte, tinutulak na po nila, inumpisahan na yung proyektong ito. Jackie Claire! Paano na to impactang Claire? Tandaan pa pala ng mga Duterte yan, tapos sasabihin ninyo, pinagplanuhan ninyo yan. Pinagplanuhan ng maigi ni Bangag. Ito yan tuloy. usab ang mamahimong amortization sa mga benepisyaryo. Lang ni kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naalang sa mga 1,500 to 2,000 depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So Makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Dabawenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone o kaha naglangkob sa managlahing sektor. Busa, dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mong pabalay. Labi na, nga halos 4 ka tuig usab nila kining gihulat. At least sir, na-realize na gyud. From 2018 na mo nga paningkamot, nag-apply mi ani, nanadyo katumanan. Kita na gyud nato nga nagihayag. kay naanay mga pulong pagpasiguro sa tuwa, pero mas labaw na ron nga ni ana yung groundbreaking ba. Nakita na ginato ang katinuod gid ba sa mga programa nga. So happy na nag-grant ni sa amo ang dugay na kayo gipangandoy na housing. Actually, target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig, dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawas sa mga balay, dunaw sab kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pacot para sa bayan. Ayan, PTV News po yung balitang iyan, 2022 po yan. I think mga October ba yan, September, yung balitang iyan. So, yung pondo na yan, panahon talaga ng mga Duterte. Huwag mo na Chucky Claire. Kasi ng 2022, wala pa naman pondo si Bangag No.
Ay! Panahon pa daw po ni former President Duterte at Inday Sara Duterte yung proyektong iyan. Ayon po sa PTV News Mindanao. So ngayon, Chucky Claire, ano yung registrasyong hawak mong buanga ka? Ito pa. Ito yung matindi. Ang sabi kasi ni Vice President Inday Sara, ayaw ko magsalita niyan. So ang gusto kong magsalita, yung mga mismong mga taga-Davao. Yung kagaya ng mga beneficiaryo. So ito po, meron tayong ipapalabas na video. Ito latest to. Latest. At siyempre, ang nagsalita niyan, walang iba, kundi yung nakatanggap ng unit dyan, no, sa Peoplesville, Kalinan, Davao. At yung nagbabalita nito, siyempre, hindi mga mainstream media. Alam naman natin yung mga ABS-CBN, News 5, no? GMA News 24, Tulog ang Balita. Ayaw po nila ibalita yung tungkol dito na maitama lang ba, no? Sa maraming Pilipino na talagang ang proyektong ito ay nagsimula at proyekto ito ng mga Duterte. Hindi ang proyekto ng Bangag Admin. Dahil si Chucky Claire talagang iginiit nila. Proyekto ni Marcos Jr. ang Peoplesville. Paano ito? Mismong mga nakatanggap ng unit ng housing na yan ay nagsalita na. Ito, panoorin po natin. Bisaya po ito. Pero siyempre, kaya natin i-translate. Bisaya man tayo. Pakinggan natin. Ang nagbalita ay JMA rin naman pala nagbalita ito. Sorry ha. One Mindanao. Paano yan? Usa si Maria sa mga nakapuyo sa Peoplesville sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City, ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa gobyerno. Nahimutang kini sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City. Lakip siya sa first batch sa nakapuyo dinhi. Sumala niya tuig 2017 pa sila sa iyahang anak nga usa ka magtutudlo nagsugod og asikaso sa ilahang papeles aron maka-avail sa mong programa. Okay, si Ma'am Maria. Sa mga hindi Bisaya, bago natin pagsalitain para mas maliwanag. Ang sabi ni Maria, 2017 pa lang daw sila nag-asikaso na dito sa mga dokumento para maka-avail sila dyan sa housing na yan. Tanga mo talaga, Chucky Claire. Mantakin mo 2017, yan, beneficiaryo man yan. Pahiya tayo dyan. 2017, ni Duterte talaga. Sabi ni Inday Sara, magtanong kayo dyan. Tinanong ng GMA ba yan? Sige nga. Tuloy. Sa ako ang ma-remember, akong anak magyud ang nag-ano ani diri 2017 pa basta katong ano siya kanang kasagbutan pa ni wala gyud ko nag-expect nga ano gyud siya. Nga tinuod gyud siya kay sige dugay naman gud imagine mo 2017 unya na hatag ni sa iya is 2024. Kay nung duman nga gibisita kini. Okay, no, sa mga hindi Bisaya, narito ang tamang sinabi ni Maria. Sa kanyang pagkaalala daw ay 2017 pa, inaasikaso na ng anak niya no, ang mga dokumento para maabil nila ang housing na yan. At hindi daw nila iakalain na mangyayari at matapos yung naturang housing. Pantakay no Chucky Claire, 2017, sinabi ni Aling Maria. Pero yung pinalabas nating video kanina, 2022 po yun, na groundbreaking, no? Okay, tuloy. Ni President Bongbong Marcos ni atong July 28. Si Vice President Sara Duterte daan ang maingon nga nasayod siya sa maong proyekto kay nagsugod kini ni atong mayor pa siya sa syudad. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Apan gibarugan sa Malacañang,
proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Gani nagpakita si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro og mga dokumento aron pamatud-an ang baruganan sama sa development permit nga gi-issue matud pa ni adtong July 18, 2023, building permit application nga giaprubahan ni adtong February 16, 2024 ug certificate of registration nga gi-issue ni adtong June 20, 2024. Panahon matud pa sa termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Sa post sa Social Housing Finance Corporation, gipahigayon ang groundbreaking sa People's Ville sa Kalina ni adtong October 20, 2022. Paano man yan, breaking na yan, Chucky Claire? 2022 may groundbreaking na. Yung permit mo, 2023, 2024. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Nang inumin eh. Bago mag-2022, nasikaso na lahat yan. Okay, tuloy. Sa maong hulagway, kauban ang mga lokal nga opisyal sa Davao City. Usa sa mitambong sa maong groundbreaking ceremony, si Councilor Tec Ocampo. Nangyari yung groundbreaking ng People's Village housing project at Barangay Riverside, Kalinan, Davao City noong October 20, 2022. Barely 4 months during my first term as City Councilor, and it's under the SHAFC, the Socialized Housing Finance Corporation during that time. So, yung sinasabi na project ito ni BBM, ewan ko kung paano nangyari yon kasi it's barely 4 months when he became president of the country. So, mukhang imposible naman siguro na in that short period of time, nakaplano kaagad at naka-implement ng gano'n, no? Dugang ni Councilor Ocampo. As far as I can remember, nangyari ang mga planning and all nung panahon ni then Mayor and now Vice President Inday Sara Duterte during the incumbency of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. Wala pa'y pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Ang People's Ville kasamtangang dunay 2,600 units apan duna pa'y itukod nga mga building. Sa kinatibuk-an, 7,200 ang units ni ini sulod sa 14.6 hectares nga luna. Putang ina min na, nakakahiya. Chucky Claire. 4 months pa lang daw, naging presidente si Bangag. Napaka-imposible, may proyektong agad na ganito. Ito yung update. Available po ito sa sa mga website, available po ito sa internet, sa Google. Ito. Kailan ba talaga nag-umpisa yung pagpupulong tungkol sa People's Bill? Kasi ayon dun sa kay Manang na isa sa mga beneficiaryo, 2017 pa daw nag-umpisa na sila mag-asikaso. So ibig sabihin na pag-uusapan na, pero yung rumehistro sa internet, sa Google, ito, sabi, March 11, 2020, mayroon ng public consultation. So, ibig sabihin, ito po ay Embassy of the Philippines, yung natin, yung source natin. Ito, mayroon ng public consultation para sa proposed People's Ville Socialized Housing Project sa Riverside, Kalinan. So, March 11, 2020. So, Duterte admin nga. August naman, 2020, nasa accomplishment report na ang Social Housing Finance Corporation, ang People's Ville 1, 2, and 3, Homeowners Association Incorporated, na may 4,824 beneficiaries members, at project amount humigit kumulang na 228.6 million, nakalista rito ang mga PIT sa August 26, 28, 2020. So, ang Source Social Housing Finance Corporation. So, panahon talaga ng mga Duterte. November 11, 2020, nagkaroon pa ng consultative meeting tungkol sa Barangay Development Council resolution na nag-i-endorso
sa project, sa proposed project. Source Information Agency. Di ba yan, Yar? Yan ang maliwanag. So, ang People's Bill ay panahon talaga ng mga Duterte. Ngayon lang natapos under Marcos admin. So, pinagplanuhan ng maayos ito, sinimulan ng maayos nito sa panahon ng mga Duterte na proyekto talaga yan ni Vice President Inday Sara Duterte. Simpleng logic lang, mga bangagistang tanganista ni Bangag. Sige nga, kalaban ninyo ang mga Duterte, galit kayo sa mga Duterte, paano nyo punduhan yung proyektong iyan? Galit nga kayo, gusto nga ninyong pabagsakin eh. Sinisiraan ninyo, pinapabango tuloy ninyo. Napakasimpleng logic. Ayan, ang mga taga Davao na mismo, pati yung kagawad, nagsalita na yan ay proyekto ng Duterte admin ni Vice President Inday Sara. Kasi napaka-imposible man, kakaupo lang ni Bangag noong 2022, ay may proyekto agad na vertical housing, napakaganda. Nakaplano agad siya dyan. Wala nga kayong proyekto. Ang proyekto ninyo, yung anak ng kagwang basura sa Paranaque. Ito yung proyekto ninyo. Walang mag-angkin yan. Nasabi ni Bangag, first time daw nangyari. Nakulan sa nakarang ilang araw at mabuti naman ay tama naman dahil sa binigay kong instruction sa DPWH patuloy yung dredging na ginagawa ay mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Gago. Hindi daw ganun kalala ang pagbaha na babawasan. Sobrang lala nga, sir. Yung baha noon, patuhod lang, ngayon hanggang lampas bubong na. Ito pa, first time daw nangyari ito. First time na nangyari rito, 3 days ago, napuno itong Paranaque. Dito sa Paranaque nangyari ito eh. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming Tingnan mo, dati daw, hindi nangyayari daw yung baha, yung basura na baha. Ngayon, first time nangyayari. Sa kanya lang, administrasyon, ang galing din niya. Yan, inyo yan. Hindi kayo mga angkin yan. Dahil sa panahon ni Tatay Digong, ang linis ng kamay nila. So, dugyot administrasyon. Yan yung legacy nyo. Angkinin, namnamin nyo yan. Pero yung People's Bill, ay wag nyong angkinin. Hindi naman yan sa inyo. Ano na, Chucky Claire? Kaya nyo pa ba? Ang inumin na Chucky Claire na yan eh. Galit na galit si Chucky Claire. Dahil hindi kinaya ng impactang Claire Castro, ang mga didesa yan, nagparisyo kay Matibag. PCO sa NBI kasuhan ng mga Facebook page at website nagpapakalat ng fake news. Di unahin ka ng kasuhan kang animal ka. Inangkin mo yung People's Bill eh. Hindi naman pala sa inyo. Duterte admin naman pala yung buang nyo. So unahin mo na Matibag yung Chucky Claire na panay gawa-gawa ng kwento. Kayo yung pinakaunang fake news maker sa kasaysayan ng ating bansa. Lahat ng mga sinasabi mo, Claire Castro, sabi ni Inday Sara, puro basura. Mga fake news kayo. Hindi niya kinaya. Tabla rin yan si Matibag. Fake news din yan eh. O ayan mga kababayan ko. Maliwanag ho na ang... bakit nandiyan pa si Bangag? Na ang People's Bill ay proyekto po yan ng Duterte admin at tama po si Vice President Inday Sara Duterte. O ano na, tablado si Chucky Claire ng benepisyaryo ng People's Bill Subdivision sa Kalinan, Davao City. Paggising sa umaga, tanghali
mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.